Chong! Bomba na! Bomba na? Alright mga Chong, magandang araw. Chong Tutoy nga po pala, isang beta hobbyist din at nagbabalik content creation. Ganito po kasi yung nangyari na hindi namin inaasahan. Nagkaroon kasi tayo ng pagkakataon na makakwentuhan ang isa sa mga nirerespeto dito sa beta industry. Kung sino man po yung tinutukoy ko, roll intro! Pareho silang rounded pero ito pag gumanon, sarado. Kaso over. Oo, Overlap. pero sarado. Ito, pag gumaganon siya, Hindi nagsasara eh. More or less meron na kaming desisyon. Sa tingin ko, yung desisyon naming apat, iisa. Alright mga Chong, magandang araw ulit. Pinamantala ko na yung pagkakataon kasi nandito na tayo kala Press Joey. Tapos si Boss Dencio na interview natin noong una. Ladies and gentlemen, ang presidente ng BEP and then siya rin yung presidente and founder ng Asawood Splendings. Ladies and gentlemen, Joey Mansilla. Maraming salamat sa pagkakataon. Press, balita ko po is ano pala kayo, naging Hobbyist of the Year kayo. Hobbyist of the Year. Bilang naging Hobbyist of the Year kayo ng BEP and then ABA. Ano ang pakiramdam bilang maging hobbyist of Okay naman, very proud. Tsaka, syempre, pinaghirapan mo rin yun. Hindi naman basta-basta yung makaka-achieve ka ng ganun. Pero okay naman, very proud. Ito, isa sa mga question talaga na gustong marinig din ng iba. Mahirap ba maging presidente ng BEP? Oo, mahirap. Mahirap talaga. Kailangan balansehin mo ang lahat, tapos kailangan din hindi mo i-tolerate yung mga kabulastugan ng ibang tao. Tsaka, syempre, sa hobby, hindi mo rin maiiwasan yung, yung maraming toxic eh. Yun yung pinaka-challenge dyan. Regarding of toxic, di ba? Yan. Katulad yan, may mga bagong player, di ba? Bilang presidente, tapos, di ba, nagja-judge din kayo? Kasi ang pagkakaalam ko po kasi is newly judged po kayo ng IBC. So, Yes. sa Pilipinas, kayo po yung pinakabagong certified ng IBC. Yes. Na judge ng beta talaga. So, when it comes to IBC judging, di ba, may standards tayo? Yes. May mga beta show na iba, meron silang ibang ginagamit. Pero yung talagang sa standards talaga ng tournament sa Pilipinas. Supposed to be dapat IBC dahil yun yung may talagang kumpleto yung nila eh. Mas adept yung inaanuhan nila, yung tinatalakay nila. Bilang judge, nakita ko na po kayo mag-judge. Di ba yung mga show natin noong nakaraan? 2 beses ko na po kayong naitiping bilang judge. Gaano kahirap? Mahirap in a sense na ang ginajudge mo is a moving object. Napakadaling magkamali sa judging. At the same time, kailangan masigurado mo rin yung kasama mo sa judging wala ring mga ulterior motive. Para sa ganun, mapre-preserve nyo yung sanctity nung show, yung dapat fair. Kadalasan Press Joey, ilan dapat ang judge sa isang show? Dito lang naman yung sabihin mong kailangan, 2, 3 Para sa akin, maski isa yan eh. Kung talagang honest yung isang judge, wala namang factor yun eh. Kung 2 o 3, you're gonna have 2 or 3 opinions and you're gonna weigh which opinion would weigh stronger. Kunyari, if you have one judge, then his opinion will be the basis. Kung mali yung opinion, iisa lang yung nagkamali.
Pero I'll gonna correct you, I'm stepping down from BEP as president. Oo nga pala, yun So, nga pala. my tour of duty is until December 31. So, after December 21, I'm no longer BEP president. Kamusta naman po yung pag-step down? Ano naman po yung pakiramdam? Okay lang. I'm just trying to sort things out. Yung mga loose details na kailangang tapusin. Tapos after that, basically, malinis naman yung pagkaka-manage ko ng club. So, wala naman silang makikita na may mali dun sa pagkakahawa ko ng pera. Dahil more or less, more abono than... Para bono ng kita. Oo, than kita yung ano eh. Yung nangyayari. Oo. Pala, Beta, ang naging judge ka? Aso, kalapate, Manok. Paano mo napapagsabay-sabay yun? Hilig lang naman yan eh. Kumbaga, ever since, mahilig lang talaga ako sa pets. Yun. Matanong ko lang din, katulad ng mga tinatanong ko din sa iba. Paano nagsimula yung hilig mo sa beta? Even when I was a child, nakakakita na ako ng beta, tsaka medyo interested na ako sa beta. Pero yung naging serious sa pagbebeta, inaaya lang ako ng friend ko, sila RD, Chuasing. Tapos nung kaaya niya ng kaaya, yung nagkaroon ng show sa Bicol, in-entry niya yung mga isda niya under my name. Ayun, napilitan ako na gampanan yun. Swinerte naman na nanalo ng Katchamp, yung double tail half moon na mascot na galing kay Ed Juanesa. Tapos from there, nagtuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yun. Ngayon, si RD yung nawala, ako nagstay. Yun. Kung sino pa yung nagturo, yung pa yung nag-quit. Ayun. Bilang isang Joey Mansilla, di ba, ayun, pagkakakilala sa'yo ng mga iba, lalo pag nag-judge ka, ayan, mitikuloso, mahigpit. Pero sa hindi ka pagkakakilala ng iba, sino ba si Joey Mansilla? Yun na nga, I don't tolerate cheating as much as possible. Marunong naman ako makisama, pero ang pakikisama may hangganan lang din. I don't want to associate myself with any cheating practices. Kaya so far, na-maintain ko naman yung ano ko na yun. Kaya yung mga aspiring judges na may mga planong always keep your name clean. Always pangalagaan nyo yung pangalan nyo. At the same time, huwag kayong papasok sa mga alanganing sitwasyon. Yun, yung magsosolicit kayo ng mga panalo, wag ganun. Alamin nyo dapat yung boundaries nyo, tsaka hayaan nyo yung isda nyo ang magpanalo sa inyo. Ako ever since, wala akong kinausap or whatever na sabihin ipanalo yung isda. Ano yung mga hawak nyong beta po? Halos lahat naman hawak ko eh. From half moon, double tail half moon, crown tail, HMPK, Giant, DTHM. Ang kaso, ang pinaka nag-concentrate ako sa Giant. Sa Giant because nung time na nasa Infinity pa kami, Infinity Flare, I was asked to play on the Giant. Kasi at that time, wala pang masyadong Giant and kailangan nila ng isa na magko-concentrate sa Giant. So, I was the one assigned sa Giant. Another question, Pres Joey. Kung bibigyan mo ako ng bet ng Giant, ilang pares? Wala. Hindi ako namimigay, hindi rin ako nagbebenta. Pres, di ba sa dami ng mga hawak mo, sa beta industry, ano yung mga na-achieve mo na? Okay, 2018 ata or 2019, top hobbyist ako ng ABA. Kasi sa ABA ako unang lumaro, top hobbyist ako. Tapos, after that, 2020 ata, bago mag-pandemic, top hobbyist ako ng BEP. Tapos, nag-skip ako ng isang taon, 22, 23, 24, 3 years in a row, ako ulit yung top hobbyist. Tapos this year, ang Asa Wood Splendid, yung team namin, ang top hobbyist ng Luzon Regional Pointed Show, tsaka yung National Pointed Show ng BEP.
Ang dami. Mm. Tapos bukod pa yung sa ibang hobby mo sa aso. Oh, sa aso. Ngayon, may show nga kami ngayon sa Araneta Coliseum. Pres, last question. Katulad ng tinatanong ko sa lahat ng mga nakakakwentuhan ko. Bilang isang beta hobbyist, ano yung may papayo mo sa mga nagbebeta, beta breeder, nagsushow? Ano yung mga may papayo mo sa akin? Basically, ang isa sa mga pinaka golden rule dyan is to surround yourself with the right people. Tamang matututo ka or tamang tutulungan ka, hindi yung magagamit ka or pagkakakitaan ka. So, basically, you will learn about this through time. Malalaman at malalaman mo rin naman yan eh. And you have to use your instinct or your, kumbaga, comprehension kung sino-sino yung mga yun and try to see who will help you to achieve what your purpose is. Yun. Sir Joey, maraming salamat. Okay. Maraming salamat po sa masarap na kwentuhan. At nasulit po yung pagpunta namin dito. No problem. Yun. Mga chong, former President Joey Mancilla. Chong, okay na. Okay tayo. Alright mga chong tutoy nga po pala. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-share and subscribe naman po ng aming channel. Malaking tulong po ito sa amin. Yun lang po at maraming salamat. Bye-bye!